Praise God, salamat sa Panginoon. Magandang gabi po, minsan uli sa bawat isa. Salamat sa Diyos at narito na naman po tayo para mag-aral ng Kanyang salita. At salamat sa pagkakataong ibinibigay niya sa atin na makapag-aral ng Kanyang salita. Sa Diyos po ang kapurihan. Bago po ang lahat, bago tayo sa panalangin, mawit po na tayo ng awit. Diyos ng pag-asa. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibiko, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang kagapayat, matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Amen. O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Hallelujah. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan. Amen. Hallelujah, Jesus. Di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang kagapayat, matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos, hallelujah, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Kayo, Diyos, glorify your holy name, King Jesus. Karapat dapat kayong purihin, aming Diyos. Wala kayong katulad, wala kayong kaparis, hindi kayo nagbabago, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Karapat dapat kayong purihin. I worship you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa katapatan nyo, Panginoon. Kayo ang patuloy na kumilos, kayo ang patuloy na manguna. Samahan niyo po kami, O Diyos, sa pag-aaral namin ng inyong salita, O Diyos. Sa gabing ito, Lord, apart from you, wala kaming magagawa. Kaya ang patuloy na panalangin namin, samahan niyo po kami, Holy Spirit. Samahan niyo po kami. Apart from you, walang halaga ang buhay na ito. Panalangin po namin, patuloy na maparangalan po kayo sa aming buhay, O Diyos. Patuloy na maparangalan kayo sa aming buhay, O Diyos. Patuloy na maparangalan kayo sa aming buhay, aming Diyos. Patuloy na maparangalan kayo sa aming mga buhay, aming Diyos. Langin po namin, Panginoon, na naman bahid ng karumihan ng nakikita nyo. Patuloy na gawing karapat dapat kami sa inyong harapan. Salamat sa inyo, O Diyos. Tang patuloy na pagsama. Pangunguna ng banal na Espiritu ang hiling namin, Panginoon, sa gaming ito. Salamat po sa inyo. Lukuban nyo kami ng inyong banal na dugo. Kahit yung mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapili ngayon, yung mga anak nyo na nagtatrabaho, Panginoon, saan man lugar sila naroroon, Lord, ang pagsama nyo, ang pangunguna nyo, ang paglukob ng inyong banal na dugo. Kaaliwan, kagalakan, kapayapaan, kagalingan, Panginoon, para sa inyong mga anak. Kayo ang aming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyong pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pasasalamat sa pangalan ni Jesus.
Amen. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos po natin ay mabuti. Amen. Mabuti po ang Diyos at patuloy tayong lalapit, magtitiwala, mananampalataya sa Kanya. Kasi yung Diyos na nilalapitan natin, miracle worker. Huwag po natin kakalimutan yan kahit sa panahon ng mga matitinding sitwasyon, mga problema, wala na tayong kasama, kapighatian, kalungkutan, ano pa man yan. Yung Diyos na nilalapitan natin, hindi po siya nang iiwan. Siya yung Diyos na maaasahan po natin. Magandang gabi, Pastora Jeline, Sister Sabel. Salamat sa Panginoon. Magbasa po tayo ng kanyang salita dito sa John chapter 6. Basahin po natin mula sa verse 15. John chapter 6 verse 15 hanggang 21. Ang sabi po rito, alam ni Jesus na balak ng mga taong kunin siya at sa pilitang gawing hari. Kaya umalis siya roon at muling umakyat ng mag-isa sa bundok. 16. Nang gumagabi na, nagpunta ang mga tagasunod ni Jesus sa tabi ng lawa. Madilim na at wala pa rin si Jesus, kaya sumakay na sila sa isang bangka at tumawid papuntang Capernaum. At habang tumatawid sila, nagsimulang lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nakasagwan na sila ng mga 6 o 5 kilometro, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa kanilang bangka, at natakot sila. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, ako ito, huwag kayong matakot. Kaya pinasakay nila si Jesus sa bangka at nakarating sila agad sa kanilang pupuntahan. Patuloy na pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Salamat sa Panginoon sa katapatan niya sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ibinibigay sa atin na makapag-aral ng kanyang salita. Si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Katatapos lamang po nito na magpakain siya ng 5,000 lalaki. Hindi po binilang ang babae at ang bata. Lalaki lang po. Ang mga lalaki ay 5,000. Kaya marami po ito pag isinama na yung babae at bata. At ang sabi dun sa pinag-aralan natin kagabi, pinagpala ng Diyos yung 5 tinapay, pinasalamatan ng ating Panginoong Jesus yung 5 tinapay at 2 isda, at pinagpala ito. At naipamahagi, naipamigay, nakakain ng lahat ng naroon, at may natira 12 basket. At pagkatapos nito, nung makita ng mga tao yung himalang ginawa ng ating Panginoon, tapos nilang mabusog, na-experience nilang kumain ng mahimalang tinapay, at pagkatapos nilang mabusog, ano ang nasa isip nila? Baka ito na yung hinihintay nilang propeta. Ang sabi, siguradong ito na nga ang propetang hinihintay nating dumating dito sa mundo. Kasi nakakita sila ng himala, kaya another expectation na naman, iba na naman ang nasa isip nila. Doon sa mga unang pinag-aralan natin, na makakita sila ng himala, ang sabi nila, sumasampalataya na sila. Pero ang totoo, hindi. Dito naman, nung makita nila yung himalang ginawa ng ating Panginoon, napakain silang lahat, nabusog silang lahat, at may lumabis pa, ang nasa isip naman nila, baka ito na. Hindi pa rin sila sigurado, baka ito na yung propetang hinihintay nila at dumating na rito sa mundo. Kaya ano ang ginawa ng ating Panginoon? Alam ng ating Panginoong Jesus kung ano yung binabalak ng mga tao. Kaya, ano ang sabi? Umalis siya dun sa lugar at pumunta. Sabi, umalis siya roon at muling umakyat ng mag-isa sa bundok. Iniwanan niya na yung mga tao, pati yung mga alagad ay iniwan niya na. At yung mga alagad po ay nandoon, nagpupunta po sila, tatawid sila po ng lawa. Ang sabi, ng gumagabi na, nagpunta ang mga tagasunod ni Jesus sa tabi ng lawa. Kasi lilipat po sila ng lugar, kocross po sila. At ang sabi, madilim na at wala pa rin si Jesus, kaya sumakay na sila sa isang bangka at tumawid papuntang Capernaum. Yung tagpupong ito na lumakad ang ating Panginoong Jesus sa tubig ay matatagpuan din po natin sa Mateo chapter 14 verse 22 hanggang 33, at sa Mark chapter 6 verse 45 hanggang sa sumusunod. Wala po ito sa Lucas. Kaya sa Matthew, Mark, dyan lang po ang kwentong ito. Hindi kagaya nung
nung nakaraang pinag-aralan natin sa Mateo, Marcos, Luke, John, ay meron yun lang ang meron sa four gospel. Pero itong kwentong ito na lumakad ang ating Panginoong Jesus sa tubig, wala po itong sa John. Ito lang po ay meron sa Matthew at sa Mark and then sa John. Wala po pala sa Lucas. Sorry po. Kaya ano ang nangyari? Gumabi na. Wala pa ang ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Jesus ay nasa bundok. Ano po ba ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus sa bundok? Yung usual na ginagawa ng ating Panginoong Jesus na nasa bundok. Buksan po natin sa Mark chapter 6. Tingnan natin kung anong ginagawa ng Panginoon. Bakit siya umakyat sa bundok? Mark chapter 6. Dito rin po yung tagpo na ang ating Panginoong Jesus ay lumakad sa tubig. Mark chapter 6 verse 46. Sabi, nang makaalis na ang mga tao, umakyat siya sa isang bundok upang manalangin. Amen. Kaya ang ating Panginoong Hesus din, nakikipag-usap siyang sa Ama na nasa langit. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus nung umalis siya dun sa kapulungan, sa karamihan ng mga tao, at iniwanan niya pati yung mga alagad? Umakyat siya sa bundok para manalangin. Kaya mag-isa lang siya. Gusto niyang masolo ang Diyos Ama sa pakikipag-ugnayan. Ganon din po para sa bawat isa sa atin. Dumarating po yung tagpo o may tagpo ng ating buhay na maalis tayo sa kapulungan at nagsosolo tayo kasi gusto nating masolo ang Panginoon. Gusto nating one-on-one, makaugnayan natin, magkaroon tayo ng first encounter with the Lord. At isang mabuting bagay yun. Pansin po natin dito, pagkatapos ng ating Panginoong Jesus ay magpakain, nag-report kagad siya sa Ama sa Langit. Ganon din po para sa bawat isa sa atin. Kasi ang pattern natin, ang ating Panginoong Jesus. Pagkatapos ng mga ginagawa natin, o pagkatapos na nandito ka sa matinding sitwasyon, kailangan nagre-report tayo sa Panginoon. Si Moses at si Aaron, nung sa Numbers chapter 20, nung magreklamo ang Israelita, milyong mga Israelita nagreklamo sa kanya dahil sa kawalan ng tubig. Hindi kagad siya nag-react, hindi kagad sila nag-react ni Aaron. Ang unang ginawa nila, pumunta sila sa pintuan ng tabernakulo at doon nag-report, doon sinabi sa Diyos yung sitwasyon. Kaya nakakuha sila ng magandang sagot. Kasi kung magre-react kagad sa mga pangit na sitwasyon, hindi maganda ang mangyayari. Kaya kagaya ng ating Panginoong Jesus, siya ang ating pattern, siya ang ating susundan. Ang isang ginagawa niya, lagi siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang Ama na nagsugo sa kanya na nasa langit. Kaya dito po sa tagpo na sa John, pabalik po tayo sa John, chapter 6, verse 16, ano ang sabi? Nasa tabi sila ng lawa, yung mga tagusunod ng ating Panginoong Jesus. At ano sabi? Madilim na at wala pa rin si Jesus, kaya sumakay na sila ng bangka para at tumawid papuntang Capernaum. Nung sumakay po sila ng bangka, ang dagat ay payapa. At ano sabi? 18, at habang tumatawid sila, nagsimulang lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Lagi pong magkasama yon. Pag humangin ng malakas, automatic aalon. May po ba? At matindi yung pag-alon, dahil kasi matindi yung lakas nung hangin, nung tagpo na sila ay naglalayag na. At alam naman po natin yung iba sa mga alagad ng ating Panginoong Jesus ay mangingisda. Hindi sila basta tatawid o magsasakay ng bangka at tatawid dun sa kabilang lugar kung napakalakas ng hangin at napakalaki ng alon. Kaya nung tumawid sila nung magpasimula silang magsagwan papunta doon sa kabilang lugar na kung saan sila ay pupunta, wala pang ganoong kalakas na hangin at hindi pa rin malakas ang ulan. Ano nga po ang Capernaum? Sa Capernaum po na kanilang pupuntahan ay dito maraming ginawang himala ang ating Panginoong Jesus. At ginawa niya na nga itong lugar kung saan kasi nireject siya sa Nazareth. Dito po halos nag-stay ang ating Panginoong Jesus. Maraming himala ring ginawa ang ating Panginoon doon. Marami siyang pinagaling. Kaya lang nakakalungkot, hindi nila in-acknowledge ang ating Panginoong Jesus. May mga tagpo sa banal na kasulatan. Ang sabi nga doon sa Lucas chapter 10. Basahin po natin. Sa Luke chapter 10, kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus dito sa lugar ng Capernaum. Sabi doon sa 15, at kayo namang mga taga Capernaum, inakala ninyong pupurihin kayo ng lahat, pero ihuhulog kayo sa lugar ng mga patay. Pagkatapos sinabi ni Jesus na sa mga sugo niya,
ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin, at ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin, ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Kaya sino man, pag nangangaral tayo ng kanyang salita o nagbibigay po tayo ng mga tracts, mga magazine o mga pamphlet patungkol sa ating Panginoong Jesus, pag kayo'y hindi tinatanggap, ang unang hindi tinatanggap ay dun sa binasa natin ay ang ating Panginoong Jesus. Nararamdaman natin yung sakit, napapahiya tayo, pero ang unang napapahiya ay ang Diyos doon sa ginagawa sa bawat isa sa atin. Kaya ano ang sabi rito, nung sila ay naglayag, nagpasimulang naglayag, kalmado ang dagat. Ganon din sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, nakakilala na sa ating Panginoon. Dumarating yung tagpo ng buhay natin na kalmado, walang problema, walang pagsubok. Pero hindi nananatiling ganon kasi may demonyo eh. Ano ang sabi dun sa 1 Peter 5:8? Hindi aalaw ng demonyo na laging kalmado ang buhay natin. Bakit? Kasi gusto niyang nakawin. Nung sabi dyan sa John 10:10, nanakawin niya, yung magnanakaw, gusto niyang nakawin ang alin, yung relasyon natin sa Panginoon, nanakawin niya yung magandang, yung payapang buhay, yung magandang paglilingkod mo sa ating Panginoon. Sabi ng 5:8 ng 1 Peter, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaaligid na parang liyong umuungal at naghahanap ng malalapa. Bakit? Kasi gusto niyang nakawin yung personal na relasyon natin sa ating Panginoon. Gusto niyang nakawin yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Gusto niyang nakawin yung maayos na ministry mo. Gusto niyang nakawin yung maayos na samahan sa loob ng simbahan. Gusto niyang guluhin. Kaya parang sa tagpong ito, nung naglalayag na yung mga alagad, kalmado naman eh. Di po ba? Pansin po natin, ang laman ng bangka ay mga alagad ng ating Panginoong Jesus. Kaya tayo na tumanggap sa ating Panginoong Jesus, o kung tatanggapin nyo pa lang ang Panginoong Jesus, nung sa tatanggap pa sa Panginoong Jesus, hindi papayag ang kaaway na kalmado ang buhay. Kaya dito pa lang, isang tagpo ito na habang sila'y naglalayag patungo dun sa kabilang lugar, biglang nagkaroon ng napakalakas na hangin. Kaya sa buhay natin bilang mga lingkod ng Diyos, mananampalataya, nakakilala sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, hindi papayag si Satanas na maging maalwan ang lahat. Gagawin niya ang lahat ng paraan para makuha tayo sa kamay ng Panginoon. Bakit? Kasi naiinggit siya sa bawat isa sa atin. Alam niya kung saan pupunta yung mga anak ng Diyos na magtatagumpay sa langit na bayan. Doon siya galing eh. Alam niya kung gaano kaganda yun. Kaya gagawin niya ang lahat ng paraan para ma-distract tayo, para maagaw yung relasyon natin, yung paglilingkod natin, yung mabuting ginagawa natin sa Panginoon. Kaya nung tumawid sila sa Sea of Galilee, payapa. Pero nandun na sila, naglalayag na sila, lumakas na ang malakas na hangin at umalo ng malakas na alon. Kaya parang ganun din po sa buhay ng bawat isa sa atin. Habang tayo naglilingkod sa Diyos o habang ginagawa natin yung pinakamabuting paglilingkod o nagsisikap tayong lumakad na may kabanalan, na gusto nating mabigyang kaluguran ng Diyos, gagawa ng sitwasyon ng kaaway, gagawa ng paraan ng kaaway. Ang sabi dun sa binasa natin, naghahanap siya ng masisila, naghahanap siya ng pupuksain. Sabi John 10:10, nanakawin niya yung magandang relasyon natin sa Panginoon, nanakawin niya yung maayos na paglilingkod mo sa Diyos, sisirain niya anumang gusto niyang masirain para nang sa ganon, tumalikod tayo sa paglilingkod sa Panginoon o iwanan natin yung Jesus na tinanggap natin bilang tagapagligtas ng ating buhay. Hindi po mawawala yan. Hanggat kasama natin, hanggat si Kristo ang napaluluguran sa ating buhay, ang demonyo ay laging magwawala. Lagi siyang gagawa ng paraan, maghahanap ng mga sitwasyon, ng mga pagkakataon. Para ano? Para nakawin yung maayos na relasyon natin sa ating Panginoon. Kung papaanong itong mga alagad na ito, patawid dun kung saan dapat sila pumunta, nagkaroon ng malakas na hangin, automatic, nagkaroon ng malakas na pag-alon. Marahil, gigewang-gewang yung bangka kung saan sila nakasakay. Pero nakakatuwa ang Panginoon, lagi siyang naroroon, handang sumaklolo. Bakit? Ano ang sabi dun sa sumusunod? Basahin na po natin. Ang sabi, nang nagsasagwa na sila, mga 6
o 5 kilometro, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa kanilang bangka. Doon sa matinding sitwasyon, malakas na hangin, malakas na alon at gegewang-gewang na yung bangka. At siguro nahihirapan na silang maglayag, pinapasok na marahil ng tubig ang bangka nila kasi common po yan. Kung kayo nakasakay na sa bangka at malakas ang alon, o common po yon na pinapasok ng tubig yung bangka dahil sa malakas na hangin at dahil sa pagewang-gewang ang bangka. Pero ang nakakatuwa, narito ang saklolo. Ibig sabihin, kapag may dumating na pangit na sitwasyon sa ating buhay, pumayapa lang po tayo. Ang sabi ng Psalms 46 verse 10, "Be still and know that I am God." Para matulungan tayo ng Panginoon, pumayapa po tayo at i-claim natin, kasama natin ang Diyos. Ano po ang sabi dun sa Exodus chapter 14? Magandang verse po ito, basahin natin. Sa Exodus chapter 14, ito po yung sitwasyon na ang bansang Israel sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako, kalalabas pa lamang nila ng Ehipto, nandun po sila sa tabi ng dagat at pagkatapos yung mga karwahe ng mga Pharaoh na narito ay pagkatapos nag-iyakan na uli ang mga Israelita. Bakit? Sabi nga nung Pharaoh dun sa palabas, full general daw yung Diyos ng mga Israelita, yung leader ng mga Israelita. Bakit? Nandun sila sa sa may tubigan. Pagkatapos, nandun naman yung kalaban sa kabila at nakulong na sila sa gitna. Pero minsan, inaalaw ng Diyos na mangyari sa atin yung sitwasyon na gano'n na para wala na tayong lalabasan. Bakit? Kasi gusto ng Diyos, maparangalan siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung dumarating na yung mga pangit na sitwasyon, lumalakas na yung alon. Kala ko po, live tayo ng malakas ng kulog at kidlat kasi napakalakas po ng ulan kanina. Akala ko may magandang background tayo ngayon, napapanahon, ugma dun sa topic natin, bigla pong huminto nung magi-start na tayo. Salamat sa Panginoon. Nasabi rito sa Exodus chapter 14 verse 13. Basahin, mag-start po tayo sa 13. Sumagot si Moses sa mga tao, "Huwag kayong matakot. Magpakatapang kayo at makikita niyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang mga Ehipsyong nakikita ninyo ngayon ay hindi na ninyo muli." Kasi natakot na nagreklamo na naman, nasindak na sila dun sa mga Ehipsyong humahabol sa kanila. At wala silang tatakbuhan, tubig. Tanong sabi ng verse 14, "Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo, hindi nyo na kailangang makipaglaban pa." Amen. Salamat sa Panginoon. Pag dumarating na yung mga pangit na sitwasyon, yung mga alagad na nung sila ay nasa bangka, natakot na sila nung makita nila yung tulong na kinatatakutan nila, akala nila multo. Ang sabi dun sa ibang mga salin, di po ba? Sa Mark, sa Matthew, kala nila multo yung naglalakad, hindi nila alam ang ating Panginoong Jesus. Kaya natakot sila. Pero ang nakakatuwa, ang unang laging sinasabi ng Diyos, huwag kayong matakot. Be not afraid. Magmula dun sa lumang tipan, laging ganoon. Pag may pinapadala siyang messenger o may mga pangit na sitwasyon, laging kagad sinasabi, huwag kayong matakot. Kay Joshua, sinabi rin niya, bakit nung papalit na siya kay Moses bilang leader, siya na yung magtutuloy para makarating ang mga Israelita sa lupang pangako. Ano sabi? Magpakatatag ka, magpakalakas ka, huwag kang matakot. Kung ako'y sumakay Moses, sasayo rin ako. Kaya salamat sa Panginoon. Kung sinamahan ng Diyos si Moses, sasamahan din tayo ng Panginoon. Madalas sinasabi yan ng ating Pastor Masaredo noon. Ano ang pakiramdam mo kapag si Moses ang kasama mong humahayo? Anong pakiramdam mo kung kasama mo si Moses, si Abraham, si Elijah, si David? Sa paglilingkod mo sa Panginoon, binabakeran ka nila, kasama mo sila. Pero ano ang pakiramdam kapag si Jesus ang kasama mo? Di po ba? Yung makapangyarihan sa lahat, yung miracle worker, yun siyang tutulong sa bawat isa sa atin. Kaya nung makita nila ang Panginoon, natakot sila. Kala nila, multo yung naglalakad. Sabi dun sa Matthew chapter 14 verse 26. Nung makita nila, natakot sila at sumigaw sila, multo. Di po ba? Minsan, ganun din po tayo. Gumagawa tayo ng sarili nating multo at nagkakaroon po tayo ng problema. Pero laging sabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot, ako ito. Kaya, dun sa Mateo, dun po kasi naisulat yung tagpo na, nung malaman nilang ang ating Panginoong Jesus yung naglalakad, sabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang po kayo yan, kayo po talaga yan.
hayaan yung lumakad din po ako patungo sa inyo. Yun po yun. Sa Mateo po yun. Hindi po naisulat dito yun sa John. Kapiraso lang po ang kwentong kinuha ni Juan de Belaved. Kaya nasa Mateo po yung kwentong yun na si Pedro ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Kaya ano ang nangyari? Sabi ng ating Panginoon, sige, halika rito, lumakad ka. At dahan-dahan, ibinaba niya yung paa niya. O sige, imagine niyo na lamang ko po. Anong klase kayang pakiramdam meron si Pedro? Tinignan niya kaya kung lulubog kagad yung paa niya at numapansin niya siguro na matigas at parang okay na. Unti-unting binaba niya rin yung isang paa niya. Marahil, ganun po ang kwento. Di po ba? At numapansin niyang nakatayo siya sa tubig, nagpasimula na siyang lumakad. Wow, ang sarap ng pakiramdam. Ano kaya ang pakiramdam? Nang makalakad kang kasama mo ang ating Panginoong Jesus. Amen. Di po ba? At ano po ang nangyari? Nung nakatingin yung mata niya sa ating Panginoong Jesus, naglalakad siya. Pero nung nakita niya yung malakas na alon dahil sa malakas na hangin, napalingon na siya at doon na natuon yung pansin niya doon sa malakas na hangin at malaking alon. Dahan-dahan na siyang lumulubog. Ganon din po para sa bawat isa sa atin. Kapag ang focus natin ay nawala na sa Panginoon, napunta na dun sa mga sitwasyon, dun sa mga problema, dun sa mga pagsubok, yung mga pangyayari, yung mga nangyayari pa o dun sa karamdaman, ano pa man yan, pampampahinang loob na ginagawa ng kaaway, yung pananampalataya natin parang nade-deteriorate na rin, nawawala na rin, at nagkakaroon na tayo ng takot. Nakakalimutan na natin na miracle worker pala yung kasama natin, parang yung kagaya ng pinag-aralan natin kagabi. Nung tinanong ni Jesus si Felipe, saan tayo makakabili? Ang galing ni Felipe, calculated kagad. Panginoon, mga 8 buwan na sahod dyan, kulang pa para mapakain natin, di po ba? Nung ibinigay, nung sinabi ni Andres, meron pong 5 tinapay at 2 isda, meron pang karugtong yung dulo. Kaya lang, sasapat ba to? Ba? Nalimutan nila, miracle worker yung kasama nila, gumagawa ng himala. Ganon din po tayo minsan sa buhay natin. Pag matindi yung sitwasyon, para bang lalamunin na tayo ng mga pangit na sitwasyon, nakakalimutan natin, itinawid tayo ng Diyos nung nakaraan at kaya rin niya tayong itawid sa tagpong ito. Ganon din po rito sa pinag-aaralan natin. Nakita nila ang Panginoon, yung tutulong sa kanila dahil sa malaking alon at malakas na hangin. Ang tingin nila multo, di po ba? Ganon din po para sa bawat isa sa atin. Minsan akala natin multo yung mga tutulong sa atin, hindi pala. Kaya nagkakaroon ng problema. Tulungan, patawarin tayo ng Panginoon. Na minsan na overcome tayo ng problema, masyadong na-exaggerate yung problema sa atin. Yung mga matitinding sitwasyon, akala natin napakalaki. Yung pala, maliit lang. Di po ba? Kaya, ang sabi, huwag tayong matakot. Anong sabi dun sa verse 20? Be not afraid, ang sabi. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, ako ito, huwag kayong matakot. Mga kapatid, kasama natin ang Panginoon. Huwag tayong matakot. Para bang napakatindi na ng sitwasyon? Para bang lumulubog ka ng dahan-dahan at hindi mo na alam ang gagawin, naiiyak ka na, para bang hindi ka na matulog, madedepress ka na, para bang wala nang kaibigan na makakatulong sa iyo, parang wala na makapagpapayo sa iyo ng maganda. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot. Ang sabi dun sa Hebrews, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Ganun kabuti yung Diyos na pinaglilingkuran natin, Hebrews 13:5, I will never leave thee. Hindi niya tayo iiwanan. Ang sabi niya sa Mateo 28, sa mga huling bahagi na versikulo, sasamahan niya tayo hanggang sa wakas ng sanlibutan. Kaya nung matindi na yung sitwasyon doon sa bangka, dumarating na yung tulong ang ating Panginoong Jesus. Ganun din po para sa bawat isa sa atin. Kung may pinagdadaanan man kayong napakapangit na sitwasyon, kapatid, hayaan mong kumalma ka. Ang tulong ay darating. Kaya minsan hindi tayo matulungan kasi nagwawala tayo. Marami pa tayong sinasabi, marami pa tayong hinahanap. Hayaan natin ano ang sabi, be still. Pumayapa tayo para matulungan tayo ng Panginoon. Be still and know that I am God. Kasi yan po ang batas dun sa mga lifesaver sa ilog man o sa dagat, di po ba? Hindi pwedeng basta sagipin yung nalulunod. Kailangan mawala muna yung lakas niya. Bakit? Pag sinagip yun ng malakas pa siya, baka yung nagsagip ang malulunod. Totoo po yan. Isa po yan sa rule sa pagsagip sa tubig sa taong nalulunod. Kaya
Ganon din po para sa atin sa Panginoon. Hanggat nagwawala tayo at meron tayong gustong mangyari, hindi tayo matutulungan ng Panginoon. Kailangan pumayapa tayo at kilanlin natin yung magagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya nung sabi ni Jesus, ako ito. Mga kapatid, kasama natin ang Panginoon. Nasa sa atin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag nating kakalimutan yung miracle worker kasama natin. Kung itinawid tayo nung nakaraan, itatawid ka rin ngayon. Kung pinagtagumpay ka ng Diyos noong nakaraan, pagtatagumpayin ka rin ng ating Panginoon dahil ang Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos na mabuti. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, huwag matakot. Kaya, salamat sa Panginoon, ito po ay isa sa nagpapatunay na ang ating Diyos, kontrolado niya, pati ang mga panahon, mga sitwasyon, mga pangyayari, ang kalikasan, kontrolado ng Panginoon. Bakit? Likha niya yan eh. Susunod at susunod talaga sa kanya ang mga kalikasan, ang hangin, di po ba? May may tagpo pa rin sa Mateo na nung nakasakay ang ating Panginoon sa bangka at lumakas din ng napakalakas na hangin at umalo ng napakalakas na alon na para bang malulunod na sila. Ang ating Panginoong Hesus ay tulog na tulog, di po ba? Pero walang mangyayaring masama doon. Bakit? Nakasakay yung may-ari ng dagat eh. Nakasakay yung gumawa ng hangin. Hindi nila pwedeng kontrolin ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa isang salita ng Panginoon, hangin, be still. Pumayapa ang hangin. Bakit? Alam niya, kilala niya kung sino yung lumikha sa kanya. Mga kapatid, wag nating kakalimutan. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin, bagaman minsan dumarating yung mga problema, mga pagsubok, pumayapa tayo. Kasama natin yung miracle worker. Huwag nating kakalimutan kung itinawid tayo nung nakaraang mga panahon, itatawid din tayo ngayon. Kung pinagaling ka nung nakaraan, pagagalingin ka rin ng Panginoon. Kung ginamit ka nung nakaraan, gagamitin ka rin ng Panginoon. Isang bagay ang tiyak. Kaya lagi tayong dumepende sa ating Panginoon. Fear not, ang sabi niya, huwag kayong matakot. At pagkatapos po noon, iwanan na natin si Pedro, dito na po tayo mag-concentrate sa dyan. Ano ang sabi? Pagkatapos po noon, sabi sa verse 21, kaya pinasakay nila si Jesus sa bangka at nakarating sila agad sa kanilang pupuntahan. Kaya hindi po tayo makarating dun sa pupuntahan natin kasi ayaw nating bigyan ng pagkakataon ng Panginoong Hesus na siya ang magkontrol ng sitwasyon ng ating buhay. Ang gusto natin, hanggat kaya nating gawan ng paraan, gawan ng solusyon, o nandyan pa yung mga taong tutulong sa atin, tayo pa rin. Pinababayaan tayo ng Panginoon. Kaya hindi natin matapos yung dapat nating gawin. Ano pa man yan, yung pinagagawa sa atin, hindi natin magawa. Bakit? Kasi nagsisikap tayong sumagwan sa sarili nating kakayanan, kalakasan. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ano ang sabi? Pagsakay ng ating Panginoong Hesus doon sa bangka, ang sabi, kaya pinasakay nila si Hesus sa bangka at nakarating sila agad sa kanilang pupuntahan. Para makarating tayo sa ating pupuntahan ng mabilis, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating buhay. Hindi siya nangako na pag pinagkatiwala natin sa Panginoon ang ating buhay, wala ng problema. Wala po sa banal na kasulatan yan. Gagawin nga ng kaaway ang lahat ng paraan eh. Diba? Naghahanap ang demonyo ng masisila niya. At isa tayo sa ginagawa niya ng paraan, hinahanapan niya ng butas para mapabagsak. Kapatid, hawakan mo lang ang iyong pananampalataya, kasama mo yung gumagawa ng himala. Kung tinawid ka ng Diyos nung nakaraan, isang bagay ang tiyak, manampalataya at patuloy tayong lumapit sa Kanya, itatawid din niya tayo. At kung ikaw ay may karamdaman at hindi ka pa pinagagaling ng Diyos, huwag kang mag-alala. Baka may gustong sabihin sa iyo ang Panginoon, o baka may pinagagawa sa iyo ang Panginoon, o may itinuturo lang sa iyo ang Panginoon, o nangungusap na sa iyo ang Panginoon, hindi mo lang napapansin, kasi nagwawala ka, kasi hindi mo siya binibigyan ng full control sa iyong buhay. Ano ang sabi? Nung siya'y makasakay, nakarating ka agad dun sa pupuntahan. Kapag ang Diyos ang full control sa ating buhay, isang bagay ang tiyak, kahit may problema, kahit may pagsubok, makakarating, maaayos kagad, masusolusyonan kagad. Bakit? Kasama natin. Siya yung nagkokontrol ng ating buhay at hindi niya iaalaw na bumagsak tayo. Kasi ano ang sabi nga dun sa Roma, isasama tayo sa parada ng tagumpay.
Isasama niya tayo. Kasi yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na mabuti. Hindi niya iaalaw na bumagsak ang bawat isa sa atin kasi yung Holy Spirit na nakakasiyasat, nakakaalam ng mga sitwasyon ng ating buhay. Siya yung patuloy na gagabay sa bawat isa sa atin. Sabi po dun sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Kung gagawin natin siyang Panginoon, talagang Panginoon ang ating buhay. Pagsakay ni Jesus sa bangka, nakarating kagad dun sa pupuntahan. Isasama niya tayo sa parada ng tagumpay. Kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit may pinagdadaanan, pagtatagumpayin niya yung kanyang mga anak na patuloy na naniniwala. Pagsakay ni Jesus sa bangka, kaagad nakarating sila dun sa kanilang pupuntahan. Ang Diyos kasama natin, isang bagay ang tiyak kapag inilaw natin siya na magkontrol ng ating buhay, sasama niya tayo sa parada ng tagumpay. Kaya salamat sa Panginoon sa gabing ito. Lumakad ang ating Panginoong Jesus sa ibabaw ng tubig. Mga kapatid, marahil hindi niya tayo palalakarin sa ibabaw ng tubig. Kapatid, marahil hindi ka palalakarin sa ibabaw ng tubig. Pero kaya kang palakarin ng Panginoon sa ibabaw ng mga problema mo, mga pagsubok na pinagdaraanan mo, mga sitwasyong hindi mo na kaya. Palalakarin ka ng ating Panginoon o kahit na gagawa siya ng highway sa gitna ng matinding sitwasyon para makatawid ka. Bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon magtagumpay ang kanyang anak. Kung ang Diyos hinawi niya yung dagat para makatawid ang Israelita, para sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya, na binibigyan siya ng buong pagkakataong makakilos at makagawa sa buhay. Kapatid, manampalataya ka. Kung hindi ka man palakarin sa ibabaw ng iyong mga problema, isang bagay ang tiyak, gagawa siya ng highway sa gitna ng matitinding sitwasyon ng iyong buhay. Bakit? Ang sabi dun sa Korinto, sasama niya tayo sa parada ng tagumpay. Magtatagumpay ka dahil yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na mananagumpay. Kaya anong nangyari? Pagsakay niya sa bangka, nakarating kagad sila sa pupuntahan. Pag ang Diyos ang in control sa ating mga buhay, bagaman may problema, bagaman may pagsubok, may mga pinagdadaanan, may luha, isang bagay ang tiyak, magtatagumpay ka. Bakit? Ang Diyos na kasama natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit ang hangin, ang alon ay sumusunod sa Kanya dahil likha niya lang yan. Kaya salamat sa Panginoon. Sino man yung may pinagdadaanan, problema, pagsubok, matinding mga sitwasyon, iniwanan na kayo ng mga kasama nyo, hindi nyo na alam kung saan kayo pupunta, wala nang pambili ng pagkain. Kapatid, kapit lang, pabayaan mong gumawa ng mabuting bagay si Jesus sa'yo. Palalakarin ka niya sa ibabaw ng problema o gagawa siya ng highway sa gitna ng mga sitwasyong hindi mo maintindihan. Mamili ka na. Ang kailangan lang, pabayaan mong kumilos ang Diyos. Pabayaan mo ang Diyos sa kanyang kaparaanan. Huwag natin siyang pangunahan. Hayaan natin ang Diyos sa nais niyang gawin sa bawat isa sa atin. Oo, may problema, oo, may pagsubok, pero hindi niya tayo iiwanan. Tayo po yung manalangin. Salamat sa inyo, Panginoon, sa gabing ito. Napakabuti niyo, O Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi kayo nangako na pag kami naglingkod sa inyo o nakilala na namin kayo, wala ng problema, wala ng pagsubok. Isang bagay ang tiniyak nyo, sasamahan nyo kami, Panginoon. Isang bagay ang tiniyak nyo, kahit magwakas ang sanlibutan, hindi nyo kami iiwanan. Sasamahan nyo kami. At kagaya ng lagi nyong sinasabi, huwag kaming matakot. Huwag kang matakot, kapatid. Itatawid ka ng Diyos. Ano man ang pinagdadaanan mo, para bang wala ng solusyon. Magtiwala ka, manampalataya ka sa Panginoon. Kaya kang itawid ng Diyos. Kasi ang gusto niya, magtagumpay ka. Kasi ang gusto niya, isama ka. Isama tayo sa parada ng mananagumpay. Oo, may pagluha. Luha lang yan, pero huwag ka mag-alala. Kaya kang itawid ng ating Panginoon. Kung hindi ka bibitaw at i-allow natin siya magkontrol ng ating buhay. Pumayapa ka. Siya ang magkontrol ng iyong buhay. Salamat sa inyo, Panginoon, sa gabing ito. Tulungan niyo nga po kami, O Lord God. Gaya ng inyong mga alagad, naka-experience nila ng malakas na mga hangin, Panginoon. Sa kanilang paglilingkod, nakaranas din sila ng panghihina, pagdududa. Tulungan nyo nga po kami, Panginoon. Biyayaan nyo po kami, O Diyos, sa paglilingkod namin sa buhay na ito. Bagaman may problema, bagaman may pagsubok, manampalataya at patuloy kaming magtiwala at pabayaan namin kayong magkontrol ng aming buhay. Ipagkatiwala namin ang aming mga buhay sa inyo. Ano man yung mga pinagdadaanan ng inyong mga anak na nanonood o
nakikinig, Panginoon. Hayaan niyo, O Lord God, ipagkatiwala nila ng buong buo ang kanilang mga buhay kasi kayo Diyos na makapangyarihan, at marahil padadaanin niyo sila, palalakarin niyo din sila sa ibabaw ng mga matitinding problema na kanilang pinagdadaanan, o gagawa kayo ng highway para makadaan sila sa mga problemang kanilang pinagdadaanan. Salamat po sa inyo, O Diyos, napakabuti nyo. Kayong patuloy na kumilos sa inyong mga anak, O Lord God, taas ko ang banner ng Doro Faith sa pangunguna ng Pastor Joseph. Bawat mga district supervisor, mga pastor, mga manggagawa, nasa kabundukan man, sa mga liblib na lugar o hindi naaabot ng mga signal, hindi man nila marinig ang mga mensahe, Panginoon, nakagaya ng dati dahil naka-lockdown sa kanilang mga tahanan. Pero ang inyong espiritu ay buhay na buhay, kaya makapenetrate, Panginoon, doon sa inyong mga anak na nangangailangan ng panalangin, nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng kalakasan. Ang kailangan lang ay patuloy na lumapit, manampalataya, maniwala, kasi kayo Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo, Panginoon, kung papaanong kayo, Panginoon, ay nung makasakay sa bangka, kaagad-agad nakarating sa pupuntahan. I-allow namin, Panginoon, at patuloy naming ipagkatiwala. Ano man yung sitwasyon, ano man ang pinagdadaanan ng inyong mga anak, kapatid, maniwala ka. Pag si Jesus ang in control ng iyong buhay, makakarating ka sa finish line. Dahil tiniyak niya yan, isasama niya tayo sa parada ng mga magtatagumpay. Ang magtatagumpay lamang ay hindi yung mga hindi lalayo, bibitiw sa ating Panginoong Jesus. Salamat po sa inyo, O Diyos. Patuloy na ang kalakasan para sa inyong mga anak, O Lord God. Ay kamtin, Panginoon, sino man yung may mga pinagdaraanan, O Lord God, kayong patuloy na kumilos at manguna. Lagi kaming aasa, lagi kaming mananampalataya, at kaming magsawang lumapit sa inyo, kasi kayo ang tunay na pag-asa ng aming mga buhay. Salamat po sa inyo, O Diyos. Patuloy na ang kalakasan, ang kaaliwan, ang kagalakan, Panginoon, at pananampalataya sa inyo, O Diyos. Ang pagtingin sa inyo, O Diyos, ay huwag bumaling sa iba, kundi sa inyo lamang kami. Salamat po sa inyo. Abutin nyo ang inyong mga anak. Ano man ang kanilang pinagdadaanan, O Lord God, patuloy na manganlong sa inyo. Pumayapa at manganlong, Panginoon, sa inyo. Dahil kayo'y tunay na mabuti, Diyos na dakila, Diyos na tapat. Ask ko po, Panginoon, sa inyo si Ana Kim, O Lord God. Patuloy na pagpalain niyo siya, Panginoon. Gamitin, O Lord God, kanyang asawa, Panginoon. Patuloy na kagalingan, Panginoon, kay Lola, O Lord God. Nirebuke namin, Panginoon, ang multiple cysts sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Patuloy na kalakasan kay Ate Perla, O Lord God. Nagpapala po namin ang inyong mga anak. Ganon din ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, O Lord God. Salamat, Panginoon. Alam namin, kasama namin kayo, at isasama niyo po kami sa parada ng mga mananagumpay. Sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pasasalamat, ang kagalakan, ang kapayapaan at ang pagsama ng banal na Espiritu ay patuloy na managana sa inyong mga anak na nagtitiwala at nanganganlong sa inyo. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Magpatuloy po tayo. Kung hindi pa kayo tinutugon ng Diyos o hindi pa kayo gumagaling, huwag kayong mawala ng pag-asa. May plano ang Diyos. May mabuting bagay siyang gagawin. Tuloy lang. Kung matindi ang inyong pinagdadaanan, manampalataya po tayo sa Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan. Hayaan mong ma-experience mong palakarin ka sa ibabaw ng iyong problema o gumawa siya ng highway sa matitinding sitwasyon, at hayaan nating maparangalan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon. Patuloy na nag-i-invite po ang gawain sa Faris, si Pastora Jonah. At nandyan po sa comment yung address. Ganon din po sa Korea, sa Ansan, sa Gyeonggi-do. Nandyan po sila Pastora Ina, sila Pastora Faith, sa Macau sila Ajima, Pastora Christy. Ganon din po sa Hong Kong. May gawain po tayo sa Hong Kong. Sila Pastora Nelisa, Pastora Annie, sila Dines, nandyan sila Pastora Maribel. Salamat sa Panginoon. Sa Kuwait po, sa pangunguna po ng Pastor Luis, District 9. At ganoon din po sa Qatar, sila Pastora Peli. Patuloy kayong samahan. Itatawid kayo ng Panginoon. Ano man pinagdadaanan nyo, itatawid tayong lahat ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Ganoon din sa Taiwan, sa pangunguna ng Pastora Never. Sa Vietnam, salamat sa Panginoon. Pagpalain ka, Pastora Eva, ng ating Diyos. Ate Esther, God bless you. Sasamahan kang patuloy ng Panginoon. Ang kaaliwan ng Panginoon ay patuloy na managana sa bawat isa sa atin. Pagpalain po kayo ng Diyos, bawat isa po, di man mabanggit ang inyong pangalan.
Sister mga kapatid po sa San Pedro, Wawan. Ganun din po sa Singapore, Ninang. God bless you po, Sister Marie. Happy birthday, Divine. Pagpalain ka ng Panginoon, bagaman malayo ka sa iyong mga mahal sa buhay, ang kaaliwan ng Diyos ay patuloy na managana sa inyo. Salamat sa Panginoon. Tatawid tayo ng Diyos. Gandang gabi po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon. Magkita-kita po tayo bukas.